diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Thursday na po. Ngayon po ay Mayo 30, taong 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Opisyal ang pagsisimula ng tag-ulan, idineklara na ng Pag-asa bilang naman ang mga namatay sa bagyong Aghon na dagdagan pa. Arangkada Balita. Red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid magpapatuloy ayon yan sa DOE. Arangkada Balita. Pangulong Marcos itinangging may kinalaman sa kudeta sa Senado. Arangkada Balita. Ina ni Bamban Tarlac, Mayor Alex Goo, pinalalantad na pagpapatalsik sa alkalde bilang miyembro ng NPC. Inihirit. Arangkada Balita. Balita naman sa ibaing dagat sa gitna ng nararanasang heat wave, pinakamainit na temperatura na itala sa Pakistan. Arangkada Balita. Poll nitong sa Balitang Mambalakasan, poll nitong si EJ Obiena na bali. Pinoy Paul Volter nagkasya sa 7th spot ng Strava Golden Spike. Arangkada Balita. Sa showbiz, aktor PH nagpahayag ng suporta kay Eva Darren. Mga nagastos ng veteran actress pinababalik sa FAMAS. Arangkada Balita. At sa ating viral news, sana umabot ito cum laude na niregaluhan ng kambing kina Aliwan. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, pong araw na ito ng Huwebes, sa impilang may todong lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga makakasama. Magandang umaga po ng Huwebes. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. At sa umaarangkadang detalye ng mga balita, opisyal nang idineklara kahapon ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ipinaliwanag ng Pag-asa na bunsod ito ng mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw, thunderstorms, pagdaan ng bagyong Aghon at southwest monsoon o habagat. Ayon kay DOST Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, dadalas na ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ipinaalala naman ng State Weather Bureau na posible pa rin ang monsoon break sa ilang araw o linggo na halos walang mararanasang pag-ulan. Samantala, ilan sa mga posibleng weather disturbances na makaapekto sa bansa sa susunod na 4 hanggang 5 buwan ay ang habagat, intertropical convergence zone lalo na sa bahagi ng Mindanao, frontal system sa norte, low pressure areas at siyempre mga bagyo. Arangkada Balita. Simula lang
Bakit nasa 7 kataong nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Aghon? Ayon sa mga otoridad, 4 sa mga ito ay naitala sa Quezon Province kung saan 3 ang pawang nabagsakan ng puno habang isang lalaking sanggol naman ang inanod sa ilog. Samantala, isang lalaki rin ang natagpuan sa isang minahang cafeteria habang na-recover ang labi ng isa pang lalaki sa isang ilog. Inihayag naman ng NDRRMC na isang estudyante ang ikapitong biktima ng bagyong Aghon. Makaraang madaganan din ang bumagsak na puno sa Misamis Oriental. Nabatid na mahigit 8,000 katao ang lumikas dahil kay Aghon na nagdulot ng malawakang pagbaha, kawalan ng kuryente at pinsala sa sektor ng agrikultura. Arangkada Balita! At speaking of lagay ng panahon, nasa kabilang linya na po natin ang pag-asa sa katauhan po ni Binibining Rhea Torres. Magandang umaga po, Mama Rhea. Welcome sa DWIC LU23. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa update po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po, habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya asahan pa rin po natin ngayong araw yung mga pag-ulan mararanasan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro at Palawan. Samantalang frontal system naman ang kasalukuyang nakakaapekto at nagdadala ng mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, makakaranas po tayo ng mainit na panahon pagdating ng tanghali at mataas naman po yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya ihanda lamang po natin yung ating mga payong kung lalabas po tayo ng ating mga tahanan. Sa ngayon po, wala tayong gale warning at wala na po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Simula po bukas, improving weather conditions po tayo sa malakang bahagi ng ating bansa, although may mga tsansa pa rin na mga panandali ang buhos ng ulan. Para naman po sa temperature forecast or agwat po ng temperatura inaasahan natin dito sa Metro Manila ngayong araw, maglalaro mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa Baguio City, 17 to 24, 26 to 34 para sa Metro Cebu at 26 to 33 degrees Celsius naman para sa Metro Davao. Rhea, Yes po. ilang mga bagyo ba ang posibleng pumasok o maglandfall sa atin sa bansa sa pagpasok ng Hunyo? Sa ngayon po, inaasahan natin possible pa rin po yung 1 hanggang sa 2 ang maaari pong mabuo or pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility. Oo. Pero itong official na pagsisimula ng tag-ulan, Rhea, hindi pa ito yung La Nina, no? Ay, hindi pa po. Pa. Usually po yung La Nina kasi mag-start po around the months of July, September, October, or within those months po, hindi pa po tayo official na nagdeklara ng simula ng La Nina sa ngayon. Eh, yung mga malalakas na pag-ulan, di ba? Yes po, tama po. Although yung mga pag-ulan po is mas frequent lamang po as compared sa normal or average. Kaya po, mas maulan po yung nararanasan natin pag tuwing La Nina. Okay, dahil idineklara nyo rin naman, yaman din lamang na idineklara nyo na official na pagsisimula ng tag-ulan, so wala ng El Nino. So ngayon po, yung El Nino is ongoing pa rin po. Separate po kasi yun eh. Yung season po kasi ito, nangyayari po talaga siya kada taon. Pero yung El Nino at La Nina, nakasalalay po yan sa temperatura dito sa gitnang Pacific or sa Central Pacific. So for now po, hindi pa bumababa yung temperatura dyan, kaya ongoing pa rin po yung El Nino. So El Nino sa gitna ng tag-ulan. Yes po, tama po. So possible pala yun. Alright, sige, maraming salamat. Rhea Torres mula sa Pag-asa. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Alright, so El Nino sa gitna ng tag-ulan. Yan po ang ating pong nararanasan. Anong pakiramdam kaya init yun? sa taglamig. Sala sa lamig, sala sa init. Sala sa init. Well, anyway, at speaking of epekto po ng bagyong Aghon, naibalik na ng Meralco ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng nasabing sama ng panahon. Ayon kay Meralco spokesman Josdal Dariaga, naibalik na nito dakong alas 10 ng gabi ng Martes nang maibalik na nga ang normal na supply ng kuryente. Nabatid na pito na ang nasawi sa panalasa ng bagyong Aghon at pawang mga taga-lalawigan ng Quezon itong mga biktima. Kung nito unang tumama ang bagyo nitong weekend sa Samar
at nanalasa sa ilang bahagi ng Timog Katagalugan. Arangkada Balita! Samantala, binabala ng DENR, Department of Environment and Natural Resources, na mas titindi pa ang mga pagbaha ngayong tag-ulan. Ito ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ay kung hindi mapipigilan ang walang habas sa pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig o mga waterways. Kasunod nito, umapila po ang DENR sa mga lokal na pamahalaan na gumawa ng paraan. Actually, gumagawa naman sila ng paraan. Kaya nga may mga declogging katuwang ang MMDA. Kaya lang baka medyo dapat dagdagan pa ang effort. Ayan. Gumawa daw po kayo ng paraan upang masolusyonan ang problema sa sa maling pagtatapon ng mga basura. Samantala, tinututukan na rin ang ahensya mga kumpanyang gumagawa ng packaging ng mga produkto na kalaunan ay nagiging basura. Arangkada Ayan, Balita! narinig ho ninyo ang DENR mismo po ang nagsabi. Bakit hindi din kaya natin tanungin yung DENR kung ano rin kaya ang mga preparasyon nila ginagawa nila sa ngayon pong tag-ulan. Opisyal na po ang pagsisimula ng tag-ulan. At bukod po sa DENR, ang DOH ay nakatutok na rin dahil pinaghahandaan na rin po ng nasabing kagawaran ang pagtaas ng kaso ng mga influenza-like illnesses kasunod ng opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo, partikular na tinututukan ang kagawaran ng mga kaso ng sipon at trangkaso na hindi dulot ng COVID-19 infection. Batayan niya sa kanilang datos, bumaba na ang bilang ng kaso ng naturang mga sakit nitong mga nakalipas na linggo. Kaugnay nito, inihayag naman ni DOH Disease Prevention and Control Bureau Director Irma Asuncion na nakatakdang bumili ang ahensya ng karagdagang doses ng pneumococcal conjugate vaccines o anti-pneumonia vaccine at anti-flu vaccine bilang bahagi ng kanilang preparasyon. Arangkada Balita! Kinumpirma naman ng Department of Energy na patuloy pa rin makakaranas ng red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grids. Ito'y dahil sa mataas na temperatura na naitatala ng Pag-asa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na mayroon pang mga plantang naka-forced outage dahil hindi pa tapos isa ilalim sa pagkukumpuni. Ganyan nilinaw ng DOE na hindi naapektuhan ng bagyong Aghon ang mga planta gaya ng Pagbilao. Sa mga susunod pong linggo, sa kabuuan po ng Mayo, natin na supposedly ito po yung peak period natin pagdating po sa demand. Kaya ang nangyari nga lang po ay nauna po yung ating peak demand na nangyari nung Abril pa lang. Pero hindi po natin inaalis na mataas pa rin po ang temperatura ng ating panahon kung kaya nandyan pa rin po yung banta na pwede pong magkaroon ng yellow alert. Lalong-lalo na po at meron pa po tayong mga planta na naka-extended outage po. Hindi po natapos yung kanilang pagre-repair na kinakailangan sa kanilang mga planta. Inahayag nitong si Asak Marasigan na una ng inabisuhan ng DOE ang kanilang stakeholders sa nakaambang La Nina dahil posibleng maapektuhan ang transmission at distribution system. Isa na rin po tayo na paghandaan na natin ang La Nina. Ibang klase po ang epekto nito. Ang iniiwasan po natin ay ang pagbaha dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan na pwede rin pong magkaroon ng epekto hindi lamang po sa mga planta na kuryente kung hindi maging doon sa ating tinatawag na transmission and distribution system. Alam naman po natin na kada may malakas sa bagyo, ang una pong tinatamaan ay ang ating pong transmission at saka distribution facilities. Kasabay po yan halos ng ating mga telecommunication facilities. Yan mo naman mga kaibigan ang tinig ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa oras na 17 sandali makalipas ang ika-5 ng morning, sa pagkakataon ito tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat buhat sa labas ng impilan. Isa sa 10 batang edad 6 hanggang 12 may anemia ayon sa DOST-FNRI.
Ang pag-ulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Iniulat ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI na nasa 12.1% ng mga batang nag-aaral sa bansa o may edad 6 hanggang 12 taong gulang ay may anemia. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni Kim Ervin Protasio ng DOST-FNRI na katumbas daw ito ng isa sa 10 bata na nagtataglay ng naturang sakit batay na rin sa National Nutrition Survey na isinagawa noong pang 2018 hanggang 2019. Dagdag ng opisyal, may kukonsideraan niya itong isang public health problem na may mild significance. Base rin niya sa bagong pag-aaral sa US, ang mga batang nag-eedad ng 6 hanggang 9 ay mas malaki ang tsansa na maging anemic dahil nag-undergo para sila sa tinatawag na rapid growth and development, kaya kailangan ng kanilang katawan ng mas maraming iron. Ang mga bata na kabilang sa 4Ps ang kanilang pamilya o nasa National Dietary Supplementation Program ay mas malaki raw ang tsansa na magkaroon ng anemia. Maaari rin daw magdulot ng iba't ibang komplikasyon ang nasabing karamdaman. Kaya pinapayuhan ni Protasio ang mga magulang na gumamit ng food guides sa pagpapakain ng kanilang mga anak upang maibigay ang tamang sustansya, iron-rich food tulad ng karne at palakasin ang pagtutok sa regular na konsulta ng kanilang mga anak. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita mula sa ating DWIZ Patrol, biyahe ng PAL sa Kansai at Narita, Japan, kanselado dahil sa masamang panahon. Alamin natin ang bapang detalye sa ulat na ito ni Patrol 45, Raul Esperas. Kinansela ng Philippine Airlines ang kanilang biyahe patungo ng Narita at patungo ng Kansai, Japan. Sang-ayon sa Manila International Airport Authority Media Press Division, ang biyahe ng Philippine Airlines Flight PR432 na patungo ng Narita, gayon din ang pabalik na flight na 433 at Philippine Airlines Flight PR408 na patungo sa Kansai at pabalik na flight na galing din sa Kansai, Japan ay kanselado sa araw na ito. Kung kaya't pinapayuhan ng Manila International Airport Authority mga apektadong pasahero na magtungo sa ticketing office ng Philippine Airlines upang ma-rebook ang kanilang nakanselang flight dahil sa masamang panahon sa nasabing destinasyon. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todo Lakas, DWIZ. Arangkada Balita! Balita, construction company na kasama sa 2025 automated midterm elections patuloy na kina-question. Patrol 5 Aya Yupanco sa detalye. Question ni Action Demokratiko at dating Caloocan District Representative Edgar Erice ang pagkakasama ng isang construction company sa joint venture ng Commission on Elections at Miro System Company Incorporated para sa 2025 automated elections sa kapihan sa Manila Bay. Nagtataka si Erice kung ano ang gagampanan ng isang construction company sa idaraos na halalan, lalo't wala namang kaugnayan ang St. Timothy Construction Corporation sa halalan o eleksyon. Bukod sa St. Timothy Construction Corporation, kasama rin ang Miro sa joint venture, ang Centerpoint Solutions Technologies Incorporated at Integrated Computer Systems. Iginiit din ni Erice na hindi kailangan ang naturang joint venture lalo na't mapanganib ang sistemang gagamitin ng COMELEC para sa 2025 midterm elections na nagkakahalaga ng 17.9 billion. Si Erice ang petitioner na humihiling na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO, Writ of Injunction, ang Korte Suprema upang pigilan ang joint venture ng COMELEC at Miro
matapos linawin ng Supreme Court na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang poll body nang hindi payagan ng Smartmatic na makalahok sa bidding. Sa sandali naman anyang maghain na ng komento ang COMELEC sa kanyang petisyon ay hilingi niya sa Korte Suprema na magsagawa ng demo ang poll body o COMELEC sa harap ng mga maestrado at publiko. Debate number 5 ay iyupang para sa implemento ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita ng ating DWIC Patrol. Uy, nako, babala. Babala po, ilang lugar. Ilang lugar po sa Metro Manila na kumakaranas sa pagkaantala ng supply ng tubig. Alamin po natin kung saan-saang mga lugar ito mula sa report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Makararanas ng pagkaantala sa supply ng tubig ang ilang lugar sa Metro Manila simula ngayong araw. Ito ang inanunsyo ng Manila Water Services na sisimulan ang water service interruption mamayang alas 10 ng gabi na tatagal hanggang alas 4 ng umaga bukas o Mayo 31 at Hunyo 1. Ito'y dahil sa isasagawang line meter maintenance activity, strainer declogging, zero pressure test at valve maintenance sa ilang lugar sa NCR. Dahil dito ay apektado ang ilang lungsod, partikular na ang Quezon City, Maynila, Marikina at San Mateo Rizal. Pinapayuhan naman ang mga customer ng Manila Water na paghandaan ang biglaang pagkaantala sa supply ng tubig. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala ang oras. Oy, good morning kay Kuyang Genesis Chavez dyan po sa San Jose, California, USFA 525 na. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Alright, tayo po nasa ikalawang bahag na po ng Arangkada Balita sa oras na alas 5:32 na ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng isa po pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Mula sa Kangkalu, Aling Beth Samson. Hatid ang birthday package at birthday cash gift para sa mga nakatatanda sa lungsod bilang munting regalo sa kanilang kaarawan ng lokal na pamahalang lungsod ng Caloocan. Ayon kay City Mayor Del Gonzalo Along Malapitan, nais nito na sa maliit na kaparaanan ay maiparamdam sa kanila ang pagmamahal. Bili ng alkalde, tiyakin na rehistrado na at mayroon ng bago at mas matibay na PVC ID ang mga lolo at lola para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng benepisyo dahil mas masayang tumanda pagbatang Kangkalu. Maaaring makakuha bilang regalo sa kanilang kaarawan ng birthday package at cash gift para may pagsaluhan ang pamilya. Ibinilita din ng alkalde na may libreng panunood ng sine ang mga senior citizen tuwing araw ng Lunes sa 3 giant malls ng lungsod. Ipakita lamang ang kanilang senior ID. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Alright, tayo po ay pinalad sapagkat tayo po ay hihingi ng update kaugnay po doon sa naaresto pong suspect sa road rage incident dyan po sa Makati City. Nasa kabilang linya po natin ngayon ang tagapagsalita po ng NCRPO, si Lieutenant Colonel Eunice Salas. Colonel, magandang umaga po, maulang umaga. Colonel. Rin po, Sir Drew at Ma'am Judith, at sa lahat po ng nakikinig sa Arangkada Balita. Salamat Good morning, po. Colonel. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa DWIZ at LU23. Colonel, ano na ho ang latest po dito po sa naganap nga po na road rage incident na kumbaga ito bang naarestong suspect, siya talaga yon batay doon sa mga nakala po ninyo na ebidensya? Yes, Sir Drew. Positibo nga pong na-identify ang suspect na kinalalang si Gerard Raymond Yu.
ng ating lone witness, yung kasama po sa Innova during the road rage incident nito nga pong May 28. Mabilis naman pong natunton ng mga operatiba nga po ng Makati City Police Station sa pangunguna syempre ng ating Regional Director, Major General Jose Melencio C. Nartates Jr. Sa backtracking nga po natunton yung bahay nitong suspect sa Riverside sa Pasig City. Kung saan po doon mismo nakita itong sasakyan, isang itim na Mercedes-Benz na nakita rin po sa CCTV na ginamit ng suspect during nga po nitong pamamaril. Pero maikwento ko lang po, nung pagdating po ng ating mga operatiba, nakita nga po nila yung black na Mercedes-Benz pero iba na po yung plaka. Yun pala po, yes po, yung plaka po ay naging Delta Alpha Bravo 9670 na po yung nakakabit doon sa Mercedes-Benz. Samantalang sa CCTV nga po makikita na ang plaka po nito ay special plate BCS 77. Subalit nga po buti na nga lang po yung ating mga arresting officers, sinili po itong kotse ng suspect at nakita po na nandun pa yung mga binaklas niyang plaka. At dahil nga po dito, napakagaling din po ng ating mga operatiba dahil less than, I believe, 12 hours simula po nung pamamaril, 2:30 p.m. po binaril itong nagkaroon ng road rage incident. Around 9 to 10 a.m. po ay nakuha na itong suspect. Sa kanyang bahay nga po sa Pasig City. Nakumpiska rin po sa kanya yung 2 caliber 40 na baril. At ang isa po dito, yung Taurus, ay nagmatch po doon sa mga basyo na nakuha naman po ng scene of the crime operatives natin sa mismo pinangyarihan. At nagmatch po ito, positibong nagmatch doon po sa isang caliber 40 na baril ng ating suspect. Kaya talagang sigurado po na siya yung namaril. Bukod po dun sa positively identified po siya ng ating witness. At bukod pa po dito, nag-positive din siya sa paraffin testing. Nakailang putok ho kaya ito, Colonel? Ilang beses ho man natamaan itong biktima? Isang beses pong natamaan yung ating biktima tumagos po dun sa passenger side. Sa likod po, sa leeg po niya banda, lumabas yung exit wound. Ayon po dun sa autopsy na kinandak din ng ating Regional Forensics Unit. Pero yung mga kasama dun sa loob ng sasakyan, nitong Innova, natamaan din, Colonel? Awa naman po ng Diyos, hindi po sila natamaan. Yung babae po at yung bata nakasama. Although, masasabi po natin kahit paano na traumatized din po sila. Yes, of course. Oo, totoo. Dahil nga po sa pangyayari. May minor pa, di ba? Tama po kayo, 7 years old nga po yung isang sakay. Yung isa naman pong kasambahay na siyang tatayong testigo nito, na-identify niya po yung suspect. At sinabi nga po niya na napakabait nga daw po nitong nasawing driver nila. Opo. Colonel, may ano tawag dito? May mga natutukoy na ba kayo? Na-check na kayo ng mga possible na motibo? Kasi parang, di ba nakakagulat yung ganun no? Kahit road tayo rage ba talaga? Road rage nga ba talaga? Or baka tsinempuhan dahil tamang lane may alitan ba? O anong nangyari kaya talaga? Ayun po dun sa ating witness nga, talagang gitgitan lang po yun nangyari. Opo. Nakakalungkot nga po na napakababaw na dahilan na gitgitan lamang sa trapiko. Ito po yung nauwi sa pamamaril. Pero yun po talaga yung nakita ng ating mga operatiba. At pinutukan po agad niya yung suspect. Kung makikita niyo po dun sa mga CCTV na na-release, yung ating biktima sa pagkabaril dun bago sumapit po yung EDSA tunnel, pinutukan po niya ng isa, yung Innova. At siya po naman ay umakyat dun sa kabila na po, hindi po pumasok ng tunnel yung suspect. Sa taas po siya dumaan. Okay. So, ito bang suspect na ito may kasama that time sa kanyang sasakyan nung naganap po yung krimen, Colonel? Wala po siyang kasama. Mag-isa lang po talaga siyang nakasakay sa Mercedes-Benz. Colonel, may na-establish na kung lasing ba o kung saan galing tong droga suspect? ba yan? Dinrug test nyo na ba yan?
Hindi pa po siya na-subject sa drug testing. Apparently naman po, siya naman ay nasa tamang pag-iisip. Pero yan po ay imbestigahan pa rin ng ating mga operatiba. Sa ngayon po, ang case for murder ang hinahanda po laban sa kanya. Tinatapos lang po ng ating mga investigador ang folders para sa kanya. At I believe ngayong umaga po masasampahan na po siya. Opo. Yung sasakyan ba sa kanya yan, Colonel? Kasi may unang lumabas dito na report sa ibang tao nakapangalan eh. Tama po kayo. Nakarehistro nga po yan sa ibang tao. Pangalan po ay Susumo Hosay. Ang pangalan po na na-check natin sa LTO. Yan po yung unang lumabas sa report. Kaya nga po, yan po yung unang tinunton ng ating mga operatiba. Pero wala na po talaga itong subject na tao na to doon sa residence niya somewhere in Las Piñas. Kaya po tuloy-tuloy po yung backtracking hanggang sa natuntun na nga po itong suspect. Inaalam po ng ating mga investigador kung paano po nailipat dito kay Gerard Yu yung Mercedes-Benz. Opo, yan po ang inaalam natin kung paano po accordingly ay ibinenta sa kanya pero hindi po na-transfer yung pangalan. Kasi, tama, nandun pa sa papeles yung pangalan nung, Susumo Hosay. Susumo Hosay. Nakapangalan pa sa kanya. Pero ito bang itong suspect, itong si Gerard Raymond Yu, ito ba'y Pilipino? O may lahing dayuhan ba ito? Yeah po, yung apelido po kasi Yu pagka nasabing Yu ay parang may of Chinese descent. Pero Pilipino po siya at siya po ay negosyante na involved sa tracking services. So, na-establish natin siya ay Filipino. Okay. Opo, yun po yung sa unang investigasyon natin. Opo. Colonel, doon ho sa iba pa hong angulo na maaari pa ho ninyong tignan pwede siyang kasuhan din ng LTO dyan, Colonel? Di ba? Pwede rin po dahil nga po hindi sa kanya nakarehistro at siyang nagmamaneho. Tapos nagpalit pa pala siya ng plaka. Nagpalit pa pala siya ng plaka dyan sa Colonel. Doon ho sa base ho doon sa salaysay po nung saksi, gaano ho ba kalayo yung kanila pong, kumbaga yung distansya ho nila doon po sa sasakyan po ng suspect para maburyong itong driver, itong si Gerard, at para barilin niya. Talaga bang matindi yung gitgitan nila? Kumbaga, kulang na lang, magbanggaan na sila, Colonel? Meron bang CCTV kuha? Yung talagang mismo pong, kumbaga, masasabi natin na talagang sila ay nagpang-abot. Ayon po dun sa witness, hindi naman po talagang nagkagitgitan na halos magkabanggaan na. Ayon po dun sa account ng ating witness. Pero busina daw po talaga ang kaya po nila napansin agad. Ay busina ng busina itong suspect habang nakababa po yung kanyang bintana. Gusto niya mauna. Siya mauna. Opo. Mag-overtake. Ganun na nga po. Sa backtracking din po sa BGC area pa lang po. Galing po kasi sila ng BGC bago pumasok ng EDSA. Dun pa lang daw po ay halata ng nagmamadali itong ating suspect. Tapos yun nga po, bumusina hanggang sa bigla na nga lang pong pinutukan yung biktima. Nako. Oo. Okay, so matuturing na ba natin case closed, Colonel? Hanggat hindi pa po napafile ang kaso ay hindi pa rin po case closed. At sabi nga po ng ating regional director, hindi po yan nagtatapos dun sa pagsampa lang ng kaso. Kailangan po ay ma-make sure na siya ay makukonvict. Kaya patututukan po to ng ating regional director para hindi na po tularan kasi medyo naugiging uso na po itong road rage. Tama, Colonel. Biruin mo, buhay yan eh. Ang buhay, pag nawala, hindi na maibabalik, di ba? Yes. At yung pamilya niyan. Tama po kayo. Kaya nga po yung SILG din natin, kung napanood nyo rin po kahapon, nung hinarap itong suspect, nung nagkaroon tayo ng press conference sa Camp Crame, sinabi nga po ng SILG na dapat bago ka gumawa ng isang aksyon, ay pag-isipan mo munang mabuti. Kasi katulad po niya ni Gerard Yu, makikita nga po namin dun sa kanyang Facebook na party-party pa siya nitong mga nakaraang araw lang. Pero dahil lang po sa isang maling desisyon niya, malamang po ay habang buhay na siyang makukulong. Yun ang mapapagsisihan niya. Opo. Yung mga CCTV cam dyan sa kabuuan na mismo ng EDSA,
or let's say sa iba pa mga main thoroughfares sa Metro Manila, lahat ba yung gumagana, Kernel? Yung mga nakatutok dyan na CCTV? Kung di ako nagkakamali, may mga nakabantay din dyan na PNP, HPG, di ba? Meron din po, pero as to the operability po ng mga CCTV, hindi ko po masabi kung 100% talaga ay gumagana. Pero sa malaking tulong po ito dun sa investigasyon na sinagawa ng Makati City Police Station. Opo. Opo. Colonel, bago namin kayo bitawan, hingihan ko lamang hukay ng reaksyon kaugnay po dito sa, though ito ibang issue naman po ito, may kaugnayan pa rin po ito sa mga pulis, sa inyo po mga kasama. Ano po reaksyon nyo po doon sa mga nahuli po, mga natsyempohan po na mga pulis na nagmo-moonlighting, Kernel, kumbaga rumarakit pala sa iba itong mga pulis po na ito, lalo po dyan sa may Parañaque pala, no? Parañaque. Kernel. Yung kung saan po nahuli yung dalawang membro ng Special Action Force. Tama po ba kayo, no? Sa isang mamahaling isa pa, or yung HPG village. Taga-HPG pa. Meron pa taga-HPG na isa pa. Diba? So ano ang reaction nyo po rito? Ako po personally nakakalungkot po talaga na meron pa rin at meron talagang nahuhuli na ganitong mga pulis. At ang mas nakakalungkot pa nga po dito, tinotolerate sila ng mga superior officers nila. Kaya po yung sa Special Action Force po na nahuli, dalawang patrolman po yata itong isa. Kinasuhan din po yung mga superiors nila kasi sabi nga po ng ating Chief PNP, hindi po talaga yan makakapag-absent kung hindi po yan pinapayagan ng kanilang mga superior officers at kasama po silang allegedly ay kumikita dito sa pagbibigay nga po ng protective security sa mga private individuals. Kasi sinasabi, sige, go ahead, Colonel. Opo, yun nga po yung sinasabi na nagbibigay din daw po sila sa kanilang mga commander. Ayan po talaga kalahati nakakalungkot daw, na Colonel, ganyan. Diba? Yung 40,000, hahatiin mo 20. Tama po kayo. Despite po sa paulit-ulit ng direktiba, lalo na po ng ating regional director na bawal po yan, especially po dun sa mga nagbibigay ng security sa mga POGO. Yan po talaga ay pinagbabawal na po yan. Paulit-ulit na po ang aming regional director. Dito po sa NCRPO, tuloy-tuloy po yung paghuhuli natin sa ating mga personnel sa pagbibigay ng ganyan. So balik nga po nitong nakaraang, I believe 2 weeks ago nga po yan na huli naman itong dalawang staff na to. Di po ito tolerate yan ng PNP. So, yung kanilang mga superior ang mananagot din, ano? Dapat, command responsibility. Command responsibility yan, Colonel, diba? Pero may mga, kumbaga, gaano na ba karami yung mga nasampulan dyan, yung mga rumarakit dyan, ng mga kasamaan ninyo sa NCRPO, Colonel? Sa unang direktiba po ng ating regional director, yung mga winarningan lang po niya muna. Yung mga sinasabi po, dahil wala naman po talagang nakasuhan dito, nung pagkasabi po ng ating regional director, mabilis naman pong umaksyon itong mga unit commanders natin. Yung latest na nga lang po, itong hindi naman po membro ng NCRPO, pero NCRPO po ang nakahuli dito sa mga to. Muntinlupa City Police. Agad naman pong kinasuhan sila ng administratibo, pati po kriminal kasi nga po sila ay nag-alarm and scandal po dun sa village na yun. Lalaban pa man din. Alright. At least na-discover kung di sila nag-ingay. Yung iba pa kaya ninyo mga kasama, Colonel, kumbaga, baka siya sa atin, baka anuhan din, kumbaga, check kayo, lifestyle check. Ano ba tawag doon? Lifestyle check. Colonel, accounting po, accounting. Lagi po nag-accounting. Parang pera lang, unit commanders. Accounting. Of course, dapat po alam nila kung nasaan yung mga personnel nila. Mag-accounting ho ba kayo?
Ay, opo, araw-araw po ang Araw-araw. aming daily everyday. personal accounting. Tatanong ko pa Opo. naman sana how often eh. Yung pala everyday naman pala. Good. Araw-araw Oo. naman pala. Alright. Ako, Pero walang paliligtasin sa mga ganyan dapat, Colonel, oh. Opo, wala po talaga. Naku, napakahigpit po ng ating regional director. Pati Dapat. po yung araw-araw po siyang may pinipirmahan na mga iniimbestigahan dahil nag-awol o nag-absent sa mga formation. Opo. Ganyan po. Good. Nakikita ko po yan araw-araw na nagpipirma ang ating regional director. Alright. Naku, sige po. Colonel, marami pong salamat sa inyo pong oras at congratulations po sa pagkakahuli po dito po sa suspect sa road rage incident sa Makati. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga rin po ulit, Sir Drew at Ma'am Judith. Ingat Good morning po. po. Salamat, Ingat po kayo. Ingat. Alright, si Lieutenant Colonel Eunice Salas po yan, ang tagapagsalita pa ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang mga paalala. Ang oras, 10 minuto na lang bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay magtungo na sa ilang pag-uulat mula sa probinsya. Konstruksyon para sa pabahay sa General Tino sa Nueva Ecija, inilarga na Rod Izon sa detalye. Good morning. Tuloy yan ang tinupad ng Administrasyong Marcos ang pangarap na pabahay ni Mayor Isidro Pajariliaga para sa mga mahihirap na residente ng General Tino. Sa ilalim ito ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino o DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development, sa ilalim ni Secretary Jose Jerry Acusar. Isang formal na ceremonial foundation concrete pouring ceremony. Hinggil dito ang pinangunahan ni DSUD Undersecretary Emmanuel Pineda, Mayor Pajariliaga at iba pa mga LGU sa panguna ni ABC Chairman Donna Bautista bilang hudyat na formal na konstruksyon ng proyekto. Ayon kay Pajariliaga na labis-labis ang kanyang pagalakan sa katuparan ng kanyang adhikaing mabigyan ng isang moderno ngunit murang pabahay ang kanyang mga nasasakupang mga residente sa General Tino. Ang bagong pabahay ay tinuguri ang Irenea Executive Home sa Sitio Pahalang, Barangay San Pedro, General Tino, Nueva Ecija. Rod Izon para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Bagay pa rin po ng ating Ronda Probinsya. Tatlong people's organization dyan sa lalawigan ng Tarlac, beneficiary sa Seafood Kadiwa Grant Program ng BFAR Region 3. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Johnny Gole. So Johnny, good morning. Yes, tatlong people's organization nga, OPOs, dito sa lalawigan ng Tarlac ang tumanggap ng 400 kilograms nitong bangos sa ilalim naman itong Seafood Kadiwa Grant Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 3 o BFAR 3. Ang bawat samahan ay tumanggap ng tig-100 kilograms nitong bangos ay itong samahan ng nagkakaisang mamamayan ng Purok Pag-asa, Lubigan Farmers Association at itong David Rural Improvement Club Women's Association mula dito sa bayan ng San Jose at itong Sipag at Tiyaga Anao Vendors Association Incorporated mula naman dito sa bayan ng Anao, kapwa sa lalawigan ng Tarlac. Ayon dito kay Wilfredo Cruz, ang Regional Director ng BFAR Region 3, itong Seafood Kadiwa Grant Program ay upang tulungan nga itong mga mangingisda o particular itong mga aquaculture freshwater farmers para makapagsimula ng kanilang negosyo at dagdag kita na rin sa kanilang kabuhayan. Hindi anya ay isang mabisang paraan anya itong nasabing programa sa halip na bibigyan nila ng cash assistance itong mga nasabing benepisyaryo dahil matututo pa sila ng marketing at byproduct. So itong mga process na paraan nitong pagsagawa nitong bangos gaya nitong mga fish fillet, bangos tinapa at iba pa. Ayon kay Cruz, itong nasabing programa ay gagawin nila sa lahat ng mga
mangingisda dito sa gitnang Luzon mula sa iba't ibang mga probinsya. Sa ngayon, ay bukod dito sa nasabing programa, ay naipopromote pa umano ng ahensya itong pagpaparami ng freshwater bangus production dito sa gitnang Luzon. So yan ang update. Buhat dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol. Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Iba pa rin pahabol na balita, itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakadawit niya sa pagbabago ng liderato ng Senado. Ito ay matapos isiwalat ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na naalis siya sa pwesto dahil sa umano'y kabiguan niyang sumunod sa dikta ng mga nakatataas. Gayunman, aminado si Pangulong Marcos na nalaman lamang niya ang pagbabago ng Senate leadership nang maglabas ng pahayag hinggil dito si Senate President Francis G. Escudero. Arangkada Balita! Nais naman itong si Senador Sherwin Gatchalian na mapatalisik na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition. Itong si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y dalaan niya sa pagkakasangkot ng alkalde sa illegal na offshore gaming operation sa bansa. Ginitang senador na bilang bahagi ng Advisory Council ng NPC, mahalagang mapanatili ang integridad ng mga miyembro nito at hindi nasasangkot sa anumang irregularidad, lalo na sa kriminalidad. Arangkada Balita! Alright mga katotos, wala na po tayong oras. Sumasabit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam. Pero bago tayo tuloy magpaalam, batiin muna natin na isa pong maligayang karawan, si Ginang Emmy Nabua, ang asawa po ng ating pong piloto, kasama pong piloto si Kuya Basil Nabua. Happy birthday po. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC, kami po yung mga naging tagapagatid balita. Magandang umaga po muli, ako pang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7, panibagong bugso ng balitaan kasama naman si Johnny Banez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ. Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.